So, what's up mga sangkay? Ngayong oras na to, pag-usapan po natin yung tungkol po sa nangyari kay Maria Ressa. Sa Rappler at sa CEO ng Rappler na si Maria Ressa. Dahil nga po, mayroon pong itong inilabas na statement. Nito lang. Kaya nga lang mga sangkay, tila baga sinisisi na naman po si PBBM. Dahil dito mga sangkay, kinuyog po siya ng ilang personalities sa social media na kung saan binutata po ang kanyang mga sinasabi. So ngayon pag-uusapan po natin ito. Anyway, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please pag-subscribe po yung ating channel at i-click nyo po ang notification bell. At syempre, sabay-sabay nyo rin pong i-like ang ating video ngayon para mag-recommend po sa iba. So ito po yun mga sangkay. Pag-usapan lamang po itong saglit. Dahil nga po, matapos ang naging desisyon mga sangkay ng korte na hindi na po pinagbigyan ang apela ng kampo ni Maria Ressa tungkol sa kanyang kasong cyber libel. Dahil dito, nagngak-ngak po ang Rappler. At syempre, nagsalita din po si Maria Ressa at eto, basahin po natin ang statement ng Rappler. Rappler CEO Maria Ressa and former Rappler researcher Ray Santos received today the decision of the Court of Appeals affirming their conviction for cyber libel. They disagree with the decision and their legal counsels are currently reviewing the decision. So, ito. Basahin po natin yung pinakababa, mga sangkay. Pambihira talaga. While the decision is unfortunate, it is also a good opportunity for the Supreme Court to take a second look at the constitutionality of cyber libel and the continuing criminalization of libel, especially that in light of the freedom of expression and freedom of the press. The decision daw po, ito mga sangkaya, ito yung kanilang, naku naman, di talaga ito nagustuhan ng marami. Kasi ang nagsampa sa kanila ng kaso ay si Wilfredo King, isa pong mayamang negosyante. Okay, dahil nga po sa fake news laban po sa kanya. Pero dito makikita po natin na nonsense na po yung sinasabi ng Rappler at maging mamaya mga sangkay isang statement po ni Maria Ressa. The decision weakens the ability of journalists to hold power to account. We call on our media colleagues and community and other advocates of a free and independent press to be vocal and vigilant now more than ever. This is not just about Maria Ressa, Ray Santos, or Rappler. What is ultimately at stake is our democracy. Demokrasya na naman daw. Diyos mio, Marimar. Ano yun? Yung demokrasya ng ating bansa? Yun yung magiging panangganyo para mapagtakpan ang kasalanan sa ating saligang batas? Kaya wala nang naniniwala sa inyo eh. Ulitin natin, what is ultimately at stake is our democracy, whose strength rests on a media that is not threatened by the state nor intimidated by forces out to silence critical voices. Maling-mali. Si Wilfredo King ang nagsampa, ang nagkaso sa kanila dahil po sa fake news. Ngayon, gobyerno na po ang pinapalabas na masama. Ito, nagkomento po dito si Madam Ellie, isa po sa mga official ng UVIP. Agoy, freedom of expression and freedom of the press na naman. Kaya lahat kayo ha, akusahan at siraan nyo na lang kahit sino ang gusto nyo. Tapos, pag ginasuhan kayo at found guilty, sabihin nyo na lang freedom of expression and freedom of the press yan. Fact check yourselves rin kasi. Di ba dyan kayo magaling? Oo nga naman. Di ba? Fact check nyo yung sarili nyo. Ang bihira. Ito.
Ito po yung naging comment ni Maria Ressa na naman, mga sangkay, na nadamay po ang Marcos administration. Ayan po, ang sinabi niya, now we see the pattern of the Marcos administration. Harass and intimidate journalists. Then replace them with propaganda bloggers and vloggers. Yung mga sangkay, dinamay po niya dito si Ferdinand Marcos Jr. na wala naman pong kinalaman sa kaso niya. Remember, ang kasong yan ay isinampa ni Wilfredo King, isa pong businessman. Ginawa niya rin po yan kay President Duterte noon. Ang sinisisi niya si President Duterte. Ngayon na naman si President Marcos. Ibang klase. Kaya dito, nagsalita si Jay Padriga. I can't wait till they put this woman behind bars. Maria Ressa can't stop lying. You see, mga sangkay? Nagsisinungaling. Ewan ko ba kung kailan po titigil ang pagsisinungaling niya. Ito may open letter po si Joe Moreno, mga sangkay, at ang tinutukoy niya po dito na maipaalala po sa Rappler at sa lahat, mga sangkay, ng mga naniniwala, ng mga nauuto ng Rappler, kung sino ang nagsampa ng kaso. Yan po, basahin niyo, mga sangkay. Si Wilfredo King po ang nagsampa ng kaso dahil nga po sa maling paratang sa kanya na idinamay po siya sa isang inilabas na article ng Rappler noon. Kaya naman, binalikan po siya. At tamang-tama, talagang nakita po ito ng ating korte na kaya nga kinatigan, di ba? Naku po, si Wilfredo King ang nagsampa. Hindi po si Duterte, hindi po si Marcos. Pero bakit si Maria Ressa nagngangak-ngak sa ating gobyerno? Ipinananangga po nila yung malayang pamamahayag, yung kalayaang magsalita, yung democracy, para po maging shield, maging panangga, mga sangkay sa kanilang mga kalokohan. Hindi naman po pwede yun. Ito pa. Ito si Crisette. Maria Ressa is a bald-faced liar. The Marcos administration, which has nothing to do with her libel case, is now the scapegoat for her as she tries to project an image of... Ito na mga sangka, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagiging pinananangga niya po na kunwari ang Marcos administration, mga sangka, yung talagang nagdidiin sa kanya. Ginawa niya po yan. Sinasabi po dito ni Crisette na ginawa po yan niya kay President Duterte noon. Ginagawa niyang rason na si Duterte daw ang may kagagawan, gobyerno daw ang may kagagawan. At ngayon, mga sangkay, si PBBM na naman walang kinalaman sa kaso-kaso na yan. Diba? Dito po natin napapatunayan na itong Rappler ay wala talaga sa ayos. Ito pa. Ito, si Professor Contreras, sabi po niya, but wait, ano kinalaman ni PBBM sa aso niya? Malaki talaga ang problema ng aling to. Sobrang laki. Ay nako. Ito, si Alvin. Isa sa mga sikat na TikToker na ngayon ay nag-YouTube na rin. Subscribe niyo po yung channel niya. Yan po, yan din po yung pangalan ng channel niya. Can someone please remind Maria Ressa that the Marcos administration has nothing to do with her libel case? It was Wilfredo King. Yung mga sangkay. Si King po, si King. Okay? Isang businessman ang nagsampa ng kaso. At ngayon nakikita po ng korte na may basihan nga po ang kaso laban sa kanya, pinapanigan po si Wilfredo King. Ano ang kinalaman ng Marcos administration dito? Diyos mio, Marimar. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo sa mga nababasa po natin sa Rappler. Naku po, pagpatungkol sa politika, walang totoo doon.
Diyos mio, Marimar. Ito, si Mark Ian. So bakit parang kasalanan na naman ng Marcos administration? Muli, paanong naging kasalanan na naman ng Marcos administration ganong isang pribadong mamamayan naman ang kumaso sa iyo? Harass and intimidate journalists? Lol, ilang dekada niyong sinisiraan ng pamilya Marcos. Pinatigil ba nila kayo? Ikinaso? Hindi. Tingin na lang ang maniniwala sa inyo. Correct, di ba? Actually, mga sangka itong paratang ni Maria Ressa, libelous po ito. Pwede magsampa dito ang mga Marcos o si PBBM mismo. Dahil nga po, ito yung paratang niya matindi. Na parang ang dating mga Marcos o ang Marcos administration ang tumatrabaho laban sa kanya. Wala naman pong kinalaman dito si PBBM. Diyos mio, Marimar. Eto, si Mark Lopez hindi po nakapagpigil, mga sangkay. Lol, gagi rin itong convict na ito. Dinamay pa mga media na wala namang kinalaman sa kaso niya. Siya lang naman ang mahilig manggulo, magnega at manloko. You see, mga sangkay? Ay, nako po. And please lang, you do not speak for the media here in the Philippines. Ang dami nga sa industry ang buwisit sa iyo. So, ayan, mga sangkay. Idamay ba naman si PBBM? Idamay ba naman ang Marcos administration? Natural na natural. Magsasalita po talaga ang mga kilalang personalidad pagdating po sa usapang politika. At ayun, mga sangkay, I hope na naliwanagan po ang lahat. Itong inangakak ng Rappler at ni Maria Ressa ay hindi po totoo. Dahil nga po, may hustisya po tayo, ang nagsampa po ng kaso sa kanila o sa kanya ay ang isang businessman na si Wilfredo King. Dahil nga po, dinamay ang pangalan niya sa naging issue noon, I think, kay former Chief Justice po ata yun, mga sangkay. At sumulat po kasi, gumawa ng article. Then, eto na ngayon. Hinahabol na po sila ng ating batas. So maraming salamat po sa inyong panonood, mga sangkay. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.